Isang magandang umaga po sa tanghaling ito. Papuri at pasasalamat sa Panginoon. Muli tayo naririto na naman upang magbigay pahayag sa bawat nating natatanggap sa bawat araw ng ating buhay dito sa dambanang ito. Buhay po ba ang Diyos? Bago ko po umpisahan, tawagin ng ating mga kapatid. Sa ngalan po ng ating kapatid, ako po ay pinapagatasan sapagkat wala po yung ating kapatid magpa-facilitate. Kaya pinupuri ko ang Ama sapagkat sa bawat pag-aatas niya ay talaga pong kapuri-puri sapagkat napakasarap pong tanggapin ang atas ng Panginoon. Bago ko po umpisa na gusto ko lang po magpahayag ng kaunti sa inyo na sa ating mga kapatid dito, sa lahat, ang kabutihan ng Panginoon sa bawat araw ng aking buhay. Talaga pong kapuri-puri ang Ama sapagkat sa tuwin ay pinadadaman niya ang kagalakan, ang kalakasan, kapayapaang nagmumula sa Kanya. Kaya po sa bawat tatawagin ng Ama sa harapang ito, ay talagang masasabi nating purihin at dakilain siya sapagkat sabi nga po, hindi po tayo tumatawag dito sa pamamagitan ng tao, kundi pag-aatas ng Ama sapagkat batid niya na ang bawat isa po sa atin mayroon nang natanggap. Yun po ang isiwalat natin sa dakong ito sapagkat sa bawat nagsisiwalat ng kaganapan sa kanyang buhay sa pamamagitan ng gawa ng Panginoon ay ang kinimpunan nyo iba yung galak, iba yung kalakasan at kagalingan. Alam nyo po mga kapatid, ang kagalingan po nagmumula po sa Panginoon at sa ating sarili. Kung pakapakinggan po niya sapagkat ang kagalingan, ang karamdaman po, pinahintulutan ng Diyos sa ating sarili upang makilala natin siya. At wala pong makatutulong sa atin kundi ang ating sarili at ang Panginoon. Hindi po tayo kayang tulungan ng kapwa natin, kundi sa dakong ito, pananalig at pagtitiwala sa Kanya. Kaya po mapalad po yung may mga karamdaman at tinutulungan po yung sarili. Sapagkat sabi nga po, pagtitiwala sa banal na Espiritu na sumasa po kunting sapagkat ako po bilang alagad na tutunghayan ko po yung kaganapan sa bawat araw na hindi nga po pinipili ng Panginoon kung sino ang lalapitan, kundi siya lamang po nakakabatid, nakakaalam kung sino ang pagkakalooban niya ng instant healing. Kaya po kung sa atin po, kung di man po tayo ganapang nakakatanggap ng ganong bagay, may hinahanap pa nga po sa atin ng Panginoon. Kaya po patuloy lamang po tayo magbata at magtiwala sa Kanya upang ganap na ang banal na Espiritu sa tuwin na po laging nasa atin. Kaya po ngayon, pagkakataon po ng bawat sa atin kung paano natin natanggap ang banal na Espiritu sa ating buhay sa dakong ito at nasisilayan naman po natin sa bawat araw na sabi nga, huwag po nating may kahiya kundi sa ipagmalaki natin sa Panginoon na siya ay tinanggap na natin sa ating buhay. Kaya po kung sino po ang may gustong mag-volunteer, magbahagi, bukas po ang dambanang ito pang ipahayag natin ang mga bagay na ipinaganap na ng Panginoon sa ating buhay. Sige po, ngayon po kung wala po pang medyo nahihiya pa po siguro. Sabi nga po sa oras ng kagipitan, wala nga araw pong makatutulong sa iyo kundi yung kabiyak ng puso mo. Kaya tinatawagan po si kapatid na Monet para po siya yung sa kadakilaan ng Panginoon kung ano po yung naganap sa kanyang buhay. Salamat po, Ama. Sa sorpresa niyo po na ako'y muling tinawag niyo sa harapan ng mga kapatid ko upang ibahagi ang mga kahiwagaan ng Diyos.
sa aming buhay. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po, talaga pong masupresa ang Ama. Pero nagpupuri po ako sa dakilang Ama sapagkat pag po tayo tinawag sa gitnang ito ay napakapalad po natin. Alam niyo po, babahagi ko po sa inyo sa oras na ito ay kung paano nga po ang hiwaga ng Panginoon sa aming buhay. Hindi lang po sa aming buhay, kundi sa ating lahat. Napakapalad po natin at inakay po tayo sa dakong ito at pinili po tayo ng ating Panginoon upang ituwid ang ating mga pagkakamali, bigyan po tayo ng liwanag sa ating buhay, sa ating mga pinagdadaanan. Muli nating alam niyo po, muli ko pong sa dati ko pong buhay, ako po ay isang tao na nag-a-abroad po ako, nagja-Japan po ako. Ilang taon po akong nagja-Japan. Mula po nung inahayo pa po ala pa po itong dambanang ito, inahayo po ang Divine Mercy sa bahay-bahay. Nung pong una pong hinayo ang Divine Mercy sa lugar namin sa San Pablo, Bisal San Pablo, Pampanga, sa tahanan po ng aking kapatid na Mirna, yung po ay hipag ko po yun sa katawang tao po. Hindi ko po alam na ang Divine Mercy ay ang Panginoong Jesucristo po. Akala ko po babae kasi po divine. Yun pong una po, wala po sa akin yung, wala pa po akong pandama nun. Dinatdaanan ko lang po siya. Alam niyo po, nung gabi po na yon, syempre po, ando na po yung sa yung sa dating buhay po, yung andun po lahat yung ating mga pagkakamali. Nung nakahiga po ako, mga anak ko po, maliliit pa lang po yon. Siguro po, nasa 7, 8 years old. Pero ngayon po, nasa, na sila, 16, 15. Pinagagalitan ko po ang mga anak ko, pero alam niyo po, pinagagalitan ko po ang mga anak ko, pero ang salita ko po napaka malumanay po. Hindi po yung galit na pahiyaw. Tapos po, ayun nga po, nung hindi ko pa po rin po kilala ang mahal na Apo Kunching, na talaga pong wala po pa, hindi ko pa po siya nadadama sa mga panahong iyon. Nung pong kukunin na po ang Divine Mercy sa tahanan ng aking kapatid, alam niyo po, pinatunghay sa akin yung, sabi po nila Ate Cecil, linagyan niyo ba ng langis ito? Sabi niya ganun. Sabi po, hindi po. Naglalangis po yung yung Divine Mercy, yung ganito niya. Noon nga po, ayun nga po, nung araw-araw na hinahayo kung saan-saan. Kasi po ako, bilang nag-Japan, nag-abroad po ako, nakabook na po ako. Bali, waiting visa na lang po ako. Alam niyo po, sa araw-araw na aming pagsasama sa paghahayo ng Divine Mercy, talaga pong buhay ang Diyos na yun po bang iba po ang aming nadarama sa tuwing nung pong buhay pa po ang nasira si Tita Irma. Yun po ang pinag-atasan ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, na ilan pa lang po silang nagbebendisyon nun. Si Tita Irma, ang mahal na Apo. Ang ganun din po si Tita Ana. Meron po na talagang sa bawat pumipila po kami, para pong iba po yung aming nadarama, na naroon na rin po yung kagaya nyo po, pag po kayo pumipila dito sa mga nagbebendisyon sa ating mga alagad, na narong nadadama po natin ng iba po yung nadadama natin, naroon po tayo umiiyak.
Alam niyo po sa ano binibigyan po kami ng roses. Hindi ko pa po alam kung ano ibig sabihin no na itabi mo to, na merong may madadama kang kakaiba. Alam niyo po, bakit po nung pong sa mga panahong pong iyon nag-ano po, yung tumawag po yung alam niyo po yung agency namin, na-cancel po yung booking ko. Pero po, buhay ang Diyos, hindi po ako nagdalawang isip na, kasi po pinapupunta uli ako upang mag-audition muli, pero hindi po ako nagdalawang isip, alam niyo po ang pinili ko, ang Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kasi po iba na po yung nadadama ko noon. Sabi nga po ng Panginoon, sa haba-haba ng panahon na pinagbigyan ko kayo, dapat ako naman ang pagbigyan nyo. Alam niyo po, iba na po, meron po kasing isang dating alagad na taga rito rin po Paligi, na alagad po siya dati. Na pag kami po hinahaplos ni Ate Myrna, para po sabi po niya, alam nyo, may pandama na kayo. Para po nabubuwal po kami. Iba po yung nabubuwal po kami. Tapos po, ayun po hanggang sa yung araw-araw na nga po sumusunod na kami. Iba na po yung nadarama namin hanggang sa sila Tita Ana nga po nagbebendisyon sa amin. Minsan po, pag po may yung pumupunta po kami upang dasalan yung Divine Mercy kasi po 2 araw po yun bago kunin ng ating ang Divine Mercy. Pag nagdadasal po kami, pagkayari po nun, Diyos ko, nagbubuwalan po kaming lahat. Iba po talaga yung pagdadalisay sa amin noon, napakatagal, iba. Hanggang sa pumupunta kami ng kapitbahay, nagugulat sa amin ng aming kapitbahay, na hinahaplos namin kanilang mga binti, bakit napupunta kami doon. Alam niyo po, tunay nga ang Panginoon. Hanggang sa kami po ay hinirang ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apong Ching. Alam niyo po, ang naghirang po sa akin noon, si Tita Ana. Si Tita Ana po ang naghirang sa akin noon. Hindi ko pa rin po ganap na uunawaan na minsan pag po merong kasi po, 2 yung maano sa isipan natin, ang mabuti at masama. Yung pong itaas namin, napakadilim. Pinapanik niya po ako doon. Dire-diretso po ako. Pinaupo niya ako doon. Pero alam niya po, hindi po ang mabuti ang sumaakin. Pero tahimik po ako. Hanggang sa bumaba po ako, dala-dala ko po ang Bible. Hanggang sa linalabanan ko po yun, iba po yung nararamdaman ko. Yun nga po, pag po yung, gaya nga po, Myrna, ikukwento ko lang po yung nagaganap sa amin noon. Na sa isang bahay po na hindi po ako mapakali, patatayuin po ako, papupuntahin po ako sa itaas. Alam niyo po ang ginagawa sa akin. Inaano po yung bawat sulok, sabi nga po ni Ate Mir, na ano ba nangyayari sa taong ito? Sabi nga ganun sa akin, para kang naloloka. Sabi nga ganun. Hanggang sa yun nga po, hinirang na ako ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Yung pala hinirang bilang isang alagad. Alam niyo po, hanggat tayo'y napapalapit sa ating Panginoon, ganon din po ang pagsubok na dumarating sa atin, kaya pagtibayin po natin, tayo po ay magpakatatag. Ano man po ang ating pinagdadaanan, pasalamatan po natin yon sapagkat yun po ang nagpapatibay sa atin. Yun po, pag naman po yun ay natapos na maluhati nating nalampasan yon, iba yung galak ang ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Kaya po, alam niyo po sa ano na ito, kaming pamilya namin, ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating Panginoon, Diyos na buhay, sapagkat alam niyo po sa pinagdadaanan namin ngayon, alam niyo po ang nadarama ko, hindi po yung bigat ng kalooban, kundi kagaanan ng kalooban ng nadarama ko, kahit na
Hindi naman po ako nagpapaawa sa inyo. Andiyan po ang Panginoon, natutunghayan tayo na ewan ko po ba, yung galakang nadarama ko ngayon sapagkat yung wala po kaming hanap buhay ngayon, pero sa kaparaanan ng Panginoon, nabubuhay po kami, ika nga ng Panginoon. Hindi ko kayo pababayaan. Ialay niyo sa akin ang lahat. Hindi ko kayo pababayaan, hindi ko kayo gugutumin. Ako ang bahala sa inyo. Basta't wag lang po tayong bibitaw sa Kanya. Pasensya na po kayo. Talaga pong yung pong mga anghel na tumutulong po sa amin, hindi ko man po sila sambitin ng kanilang mga pangalan. Nagpapasalamat po ako sa una sa Ama, pangalawa po sa kanila, at ganun din po. Hindi rin po sa ating mahal na Apo Kunching, wala rin po kami dito. Kaya maraming salamat po sa mga anak ko po. Buhay ang Diyos. Alam niyo po, isa po sa hinihiling ko po sa Kanya na maakay ko po sila dito. Alam niyo po, buhay ang Diyos. Ngayon po, nagbibigil na po sila, pangalawang beses na po nila nga. Bali, sa bukas po, pangatlong beses na po nila. Sabi ko nga po sa kanila, anak, hindi namin kayo sasamahan bukas. Kayo na lang. Opo, sabi ng isang anak ko. Kaya ako po nagpapasalamat po ako sa Ama, sa Anak at sa Diyos Espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, na kung gaano nga po ang biyayang pinagkakaloob sa amin, ang biyayang espiritual, pangalawang sangkalupaan. Kaya po, wag po tayong mawawala ng pag-asa. Ang mga karamdaman po, simple lang po yan. Basta't manalig lang po tayo ng lubusan, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Huwag niyo pong indahin yan. Kaya nga po, ang ating mahal na Apo Kunching, pag nagmemensahe po, huwag niyo pong titingnan bilang tao, kundi yung pong sinasabi niya, ang pakinggan niyo. Alam niyo po, hindi niyo po inaalintana ang mga karamdaman niyo, napapawi na pala. Salamat po at magandang umaga. Buhay po ang Diyos. Purihin ka, Ama. Maraming salamat po, Panginoon. Yung pong binahagi ni kapatid na yon, kaganapan nung panahong nagtitipon ng banal na espiritu ng mga kinalugdan. Katotohanan po yung naganap sa kanya na yon, na panahon na yon na talaga pong bawat lugar dito po sa Candaba ay lumikom ang Ama ng bawat taong pagtitiwalaan at bibigyan ng pagkakataon upang ang banal na espiritu niya ay ipagkaloob. Kaya napakabuti po ng Panginoon na kay kapatid, maging sa aming pong pamilya, talaga pong mahirap paniwalaan, subalit naganap po yun. Naganap na batid ng Ama na sa oras na ito ay kapahintulutan upang ipahayag niya yung ganung bagay na sabi nga po, hindi man po natin maunawaan, ang Ama ang magpapaunawa sa atin. Kaya palakpakan nga po natin ng Diyos. Sa patuloy pong pagganap at sa patuloy na pagtitiwala sa Panginoon, nagpapasalamat ako sa 9 na taon na pagbabata at patuloy na paghahanap ng mga hiwaga ng Diyos, ay patuloy siyang pumapatnubay. Kaya napakabuti ng Panginoon, napakadakila po niya sa lahat ng bagay sa bawat isa atin. Kaya po sa tuwin na lagi nating pasalamatan ng Panginoon. Ngayon naman po na binibigyan po muli tayo ng pagkakataon upang ipahayag ang kabutihan ng Diyos. Sino po ba ang gustong magpahayag ng kabutihan ng Panginoon? Ito si kapatid. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos.
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. I-share ko po sa inyo yung pasyente na isinama ko dito. Pinsan ko po yun. December po yun, nang isinama ko rito yung pinsan ko. Pinabless ko po siya sa mahal na Apo. Kasi po, month ng October, inoperahan po yun, tinanggal yung matris niya kasi may myoma. So, nung maoperahan po siya, nakita muli kami sa kanila. Ang sabi ko ganito, sabi ko, sumama ka sa akin. Sabi ko, napakalaki ng ginhawa mong mararamdaman pag tumungo ko sa lugar na yon. Subalit nga po, hindi pare-parehas ang pandaman ng tao, hindi pare-parehas ang pananalig at pananampalataya ng tao. Subalit kung ito'y mabubuksan, madarama mo kung paano kumilos ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Na siya po ay binlesan ng mahal na Apo, kasi po siya'y nagpapasa-pasa. Tapos po, maputla. Ang tinuran po ng mahal na Apo ay ganito. Ang kanyang hindi na nagpo-produce ng magandang dugo. Yung ano ng dugo niya, yung flow, yung circulation ng dugo, yung red cells tsaka yung white cells natin, hindi na nagpo-produce. Kung sa baga weak na po, mahina na. So, mga ilang days po, hindi ko po masabi na gano'n sa pinsang ko, tsaka dun sa tito ko, tsaka dun sa kapatid. Ngayon humingi po ako ng advice sa isang kapatid ko na alagad, na kung paano ang mainam kong sambitin, kasi tinatanong na po nila ako. Tapos nga sabi sa akin, mas mainam na sabihin ko sa kanila kung ano ang sitwasyon. Yun po, nasabi ko sa kanila, tinawagan ko po yung kapatid, yung kuya niya. Kasi po yung asawa ng kuya niya, dinala ko din po dito sa awa at patnubay ni Divine Mercy sa katauhan ng mahal na Apo. Gumaling po yun. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Napakalaking biyaya po na natanggap nung asawa nung pinsan ko na yun. Kaya po, siya rin yung sa kapatid niya na tumungo nga po dito. Ayun po, kung ano po yung tinura ng mahal na Apo, alam niyo po, nung Monday, nasa UST po kami. Schedule po niya ng bone marrow. Sunday po kasi tinext ako. Ang text niya sa akin, ate, papunta na kami ng UST to transfuse ng dugo. Sasalinan siya ng dugo, tapos Monday, schedule na siya ng bone marrow. Ang sabi ko po nung time na yon, nagtatalo po yung isipan ko. Gusto ko po nung Monday gumanap. Pumunta na po dito. Subalit po nung tumawag po yung tita ko, nasabi niya, lumuwas tayo. Alam niyo po nung nandun ako ang sagot ko na, oo, sige, sasama na ako tita. Sabi ko pong gano'n. Pinatunghay po niya sa akin kung paano yung procedure ng bone marrow. Alam niyo po, hinayang na hinayang ako. Nasa bawat mininsahe ng mahal na Apo, sabi ko nga po, kung yung pong inihatol niya, tinapos niya yung 9 days niya, na pagbabanyos, yung mga nireseta na dahon-dahon, baka po sa kalooban ng Ama, nakamtanta niya yung kagalingan nun eh. Kaya po tayo, huwag niyo pong tinitingnan na bilang isang tao yung kausap po ninyo. Huwag po. Sino po ba makapagsasabi na bilang tao na ganito ang karamdaman mo? Yun po ba hindi niyo pa mapagninilayan sa sarili niyo? Di po ba? Kung ordinaryo kang tao, masasabi ba sa'yo na ganito ang karamdaman mo? Hindi po. Kaya po nung tinura ng mahal na Apo noon, December po yun, nung Monday, kung ano po yung tinuran sa akin ng mahal na Apo. Alam niyo po, nung matapos yung procedure ng bone marrow, after 10 to 15 minutes, tinawag na po kami dun sa procedure room. In-explain sa amin, wala pong pagkabula. Yung pinaliwanag ng mahal na Apo, yun po ang sinasabi sa amin ng doktor. Di po ba buhay ang Diyos?
Sabi ko po noong time na yon, sabi ko, Ama, maraming salamat. Bakit ko po nasabing maraming salamat? Dahil po sa kabila ng gaganito lang pala yung pinagdaraanan ko. Sa kabila ng pinagdaraanan ng pinsan ko. Sabi ko, ganun pala kasakit yung procedure ng bone marrow. At the time nung matanggal po yung epekto ng anesthesia, kasi po noong time na inaano na siya, nung kinukunan na siya ng dugo, naupo po ako noon eh. Naramdaman ko po parang may hinihila papunta dito, pataas na ganyan. Tapos nung nag-uusap na po kaming dalawa, sabi niya, ate, ganito ang naramdaman ko. Sabi ko, kaya pala kako nung naupo na ako, naramdaman ko yung parang may hinihigop mula dun sa tuhod papataas. Kaya po sabi ko nga, manalig, magtiwala, manampalataya po kayo. Kung namamatay na yung pananalig at pag-asa ninyo, huwag po, may Diyos na sa ating handang sumaklolo, pilit po niya tayong inaabot, nakalahad yung dalawang kamay niya para sa atin. Ano man ang pinagdaraanan natin sa buhay, huwag tayong bibitaw sa Kanya. Kaya po nagaganap sa atin yan, may nais lamang siyang ipakita. Minsan, nagaganap po sa buhay natin, hindi natin alam. Yung palang pagsubok na yun, yun yung kaparaanan para tayo mabuksan. Di po ba? Amen po ba? Kaya po, yun po yung sabi ko nga, salamat sa mahal na Apo. Ang lahat ng tinuran niya ay walang pagkabula. Kung paano, noon nga po, sabi ko pa po nung Monday, kasi po nandito po yung kumari ko, sabi ko, tumawag ako sa kanya. Pakisabi mo na lang kako, nandito ako sa UST. Schedule nga po kasi ng bone marrow nung pinsan ko. Sinasabi nga po sa kanya ng Apo. Sabi ko rin sa kanya, nung gabi po tumawag ako sa kanya, alam mo kako, yan yung sinabi ng doktor. Sabi ko po sa kanya, hindi po ba buhay ang Diyos? Kaya po tayo mga na naririto na nagsusuri, huwag po. Kung pumunta po kayo rito, ibukas niyo po yung puso ninyo. Kung ang gagawin niyo po, titingnan niyo lang bilang isang kuntsing yung nagsasalita, wala po kayong mararamdaman. Subalit kung bubuksan niyo yung puso ninyo, lilinisin niyo yung isipan ninyo, sigurado po ako, katulad ng sinasabi nga po kahapon, walang nalugi sa nagpunta rito, kundi tubo pa, sobra-sobra. Di po ba? Amen po ba? Lakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Iyon po. Iyon po yung isa ko sa pinagpapasalamat sa Kanya na wag nating tingnan bilang isang kuntsing, isang tao na ordinaryo. Kasi po karamihan po sa atin dito yung sa may mga nagsisitungo ng mga bago. Kala lang po, isang kuntsing lang yung nagsasalita. Hindi po ba? Hindi po eh. Si Apo Kuntsing po'y ginagamit ng banal na Espiritu. Kaya po, panaligan nyo, panampalatayaan nyo. Kung ano man po yung sabihin sa inyo, sundin nyo. Sapagkat hindi kayo maliligaw. Kung hindi, ang makakamtan nyo higit na galak. Yun lamang po at magandang umaga sa inyo lahat. Maraming salamat po, kapatid. Naunawaan po ba natin yung sinabi niya? Totoo po yun. Kung pagninilayan po natin, mismong katauhan ng mahal na Apo Kuntsing, sinasabi yung ng banal na Espiritu na kung si Kuntsing lang paniniwalaan nyo sa katauhan niya, wala po tayong matatamong kagalingan. Amen po ba? Sapagkat si Apo Kuntsing ay ginagamit ng banal na Espiritu. Kaya po pakanamnamin po natin at sa tuwin na lagi po nating isa puso't isa isip na kung sino na nga ba ang nasa sa kanya. Kaya mapalad po yung mga taong nilalapitan at binibigyan ng basbas ng banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo Kuntsing. Kaya patuloy lamang po tayong magtiwala, patuloy tayong manalig sa kanya, sa banal na Espiritu, sa katawan ng mahal na Apo Kuntsing, sapagkat kailanman hindi nga po nasayang. At sa kagaya po nung pinahayag ng ating kapatid,
ang pananalig natin huwag paudlot-udlot, kundi ipagpatuloy natin ang paniniwala sa Panginoon sa pamamagitan ng taong kinalugdan niya sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. At tunay po buhay ang Diyos sapagkat sa tuwin na po mayroong mga taong gustong magbahagi, gustong magpahayag, gustong magbigay ng awitin. Kaya po tatawagin ko na po yung kanina po gustong magbigay ng awitin, si kapatid na Mirna po. Purihin ng Diyos. Ama, nakangiti man po ako nagpupuri sa iyo. Dinadakila kita, pinasasalamatan kita ng walang hanggan. Salamat po, Ama. Batid ko po, alam niyo po kung ba't ako sinusubukan ng ating Ama. Simula po nung Lunes, kumakalabog ang puso ko, nasa kong umawit. Subalit pag meron akong natunghayang isang bagay, para akong uud na naupos, hindi naman ako nagagalit, hindi naman ako natatakot, basta parang may umi-stop sa akin. Subalit, pang ilang araw na po ngayon, bagamat ako'y tunay na masidhi ang pagnanasang maawitan ng ating Panginoon, makapagpipigil pa po ang aking panlalamig, nais ko po munang ibigay sa inyong ating minamahal na Mother of the House. At pagkatapos po niya, kung kalooban pa po, amen po ba? Pinasasabik talaga ako ng Ama. Salamat sa iyo, Ama. Papuri sa iyo walang katapusan sa bawat araw. Kailanman ay walang makapapantay na yung pagmamahal. Bagkos, ikaw lamang nakababatid ng bawat kaganapan. Kung paano ang kagalakan ay aming nararamdaman sa pamamagitan ng pagbabahagi mo sa inyong kinalugdan na sa amin iyong inalay upang matutunan ang iyong kabanalan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po sa dakilang Ama sa pagpaparaya ng kapatid ko. Alam niyo po, habang nagbabahagi po si Mami Beth kasi kagabi, nagpupumiglas po yung puso ko sa napakagandang homily ng ating pari. At syempre po, mula umaga pa, ang homily ng ating mahal na Apo Kunching, pinatunayan muli na sadyang nauuna ang ating Panginoon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, sabi ko nga po kanina, sabi ko, Ama, sa kasabihang tao, sabi nila, kapag galak na galak ka ngayon, mamaya may lumbay ka. Subalit sa ating Panginoon, kapag nadama mo ang galak na galing sa Kanya, walang katapusan yun. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yun po yung nararamdaman ko, sabi ko nga kay kapatid na Myrna, okay lang anak kung anong kalooban ng Ama, sapagkat habang nagbabahagi ang mga kapatid ko, ito po yung sinisilid sa aking kaisipan, kung paano pong pinahahayag ng lahat na sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, bakit marami nagpapatotoo na buhay ang Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At isa na po ako doon, sapagkat sa bawat araw, sabi nga ni kapatid na Beng at yung mga naunang nagbahagi, si kapatid na Monet, binaybay po nila kung paano sila nakadama ng kahiwagaan ng Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching. At ganun din po ngayon sa kaganapan sa kasalukuyan, na kung ating wawari-wariin, at ating bibigyan ng kaukulan sa ating mga balintataw, ang kaganapan ng Kristo noong unang panahon na hindi natin naabutan, eto na po ngayon ang kaganapan sa panahon ng ating mahal na Apo Kunching. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Agree po ba kayo? Agree po tayong lahat sapagkat kagaya po, hindi lumalabas ang ating mahal na Apo Kunching para sambitin na eto, pumarito kayo at ako'y manggagamot. Hindi po siya nagpakilala. Amen po ba yun? At yan po ang isang kabilin-bilinan ng ating Panginoon na huwag siyang lalabas ng tarangkahan para magsumigaw. Kundi, kaya dumami ang mga tagasunod, mga pasyente, sapagkat sa dakong ito, lahat nagnanahan, lahat pinagaling. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, nagpupumiglas ang aking espiritu sapagkat nagkaroon ako ng malalim na pagninilay na sa bawat araw na kung wala nga pong isang Apo Kunching na binahagi na ng katotohanan na mula sa Diyos at tumupad din po ng katotohanan na mula sa Diyos, wala rin pong susunod. Amen po ba yun? Kaya minsan po, dumarating po yung kaukulan na sabi nga ng ating banal na espiritu, ayokong iangat ang aking sarili para ipatotoo ang gawa ng Diyos. Subalit, syempre po, bilang alagad, pwede naman po namin ipatotoo kung ano aming nasaksihan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Subalit, maraming mga ngaral na hindi makapagpigil na ang kanilang lakamtan
Sila mismo sa sarili nila, pinatututuo nila. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, alam niyo po, madalas po ako magkasala dyan. Madalas po ako magkasala, lalo na sa Facebook. Buhay po ba ang Diyos? Patabi-tabi po. Wala po akong pinatatamaan. Subalit sabi nga, ang mata mo at mata niya, parehas na mata. Subalit ang pandama, kung magkaiba, hindi madarama kung ano yung sinasabi mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, salamat sa Ama, binigyan po niya kami ng pagtitimpi, sapagkat nagkakaroon po ako ng kaukulan na sabi ko nga, Ama, patawarin niyo po ako kung bilang pagkatao, syempre tao lang po kami, ano po. Subalit pinakikita ng Ama ang katotohanan na mula sa Kanya, marunong magtimpi. Amen po ba yun? Kaya sabi nga, di bali na lang payak kang pagmasdan na wala silang alam kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Subalit mararamdaman nila kung gaano kakagalak. Buhay po ba ang Diyos? At habang nagbabahagi po kagabi si Mami Beth, nagkaroon po ako ng matinding pagnanasa na makapagbahagi. Subalit gabi na po at ngayon nga sabi ko kay kapatid na Berna, gusto ko magbahagi. Alam niyo po, may ikukwento ako sa inyo. Nasa dakong ito, sadyang nasumpungan ko po ang ating Panginoon sapagkat napakarami na pong pinahiwatig sa akin ng Diyos na ang dakong ito ay ibinigay ng Diyos para sa ating lahat. Amen po ba yon? Kaya, nang panahon po na yon, nang ako po ay napakarami ko pong kakilalang manggagamot eh. At isa po ako sa nagpagamot. Amen po ba yon? May mga albularyo, ayoko pong magkasala kayo. Kaya ko lang po inilalayon sa inyo na ihatid itong salitang ito o yung pahayag na ito sapagkat naranasan ko. At sabi nga kagaya nung sinampol ni Mami Beth kagabi na napakarami niyang kilalang mga mahuhusay na guest speaker. Subalit ang guest speaker sa dakong ito, wala makapapantay. Amen po ba yon? Sapagkat dadama niya na ang Diyos ang nagsasalita. At ganun din po, iibahin ko lang po yung senaryo, napakarami ko pong kakilalang manggagamot. At yun po ang ipinagsisigaw sa aking puso. Kagabi, nung nagpapahayag si Mami Beth, alam niyo po, dumating po kami sa punto na nagpakulong po kami ng maggagamot. Amen po ba yun? Hindi po ito isang pagmamalaki. Sapagkat, mayroon po kang kaukulan na dumating po, nakilala po kami, lalaki po siya. Na nung mga panahon na yon, siyempre po, kaukulan sa karunungan na panlupa, may mga pandama rin po kami. At nung mga panahon po na yon, uso-uso po yung sinasabi nilang trans na parang maghuhugis. Hindi po ako maninira ha, gusto ko lang pong maging makatotohanan sa aking karanasan. Nagsasabi na, nagbuboses, duwende ba yon? Alam po niyo po ba yung nagsa-trans? Ganyan po, ano po. Nang time po na yon, may naligaw po sa aming isang manggagamot na ayoko pong pigilin ito, gusto ko ipahiwatig sa inyo. Na nanggagamot nga po, mahusay siya manggagamot at ang kanyang taglay ay nag-uopera po siya. Nag-uopera ng sakit. Di ba nauso po yun? Ano po? Salamat sa Ama sapagkat ng panahon po na yon, nagpupuri kami at alam po namin na nakabagabay ang Diyos ng mga panahon na yon. At ang pinakamaganda naman po ng mga panahon na yon, isa lang po yung hinihingi niya, yung magdasal kayo. Tama po yun, magdasal kayo ng Ama namin, walang humpay na pagdarasal. At nung time po na yon, hanggang araw-araw po, parang nasilaw na po siya sa salapi. At nang masilaw po siya sa salapi, syempre po, naging ka-vibes po namin. At the same time, bukod sa naging ka-vibes po namin, minagmamasdan po namin yung kanyang gawa. Hanggang dumating po yung takda na, hindi ko alam kung makikinig ang aking anak, ano? Yung anak ko po kasi, dati yung mata niya nalalaglag, pag tumingin siyang pababa, nalalaglag po yung itim sa kanyang mata. Nung time na yun, pinagdidiscussihan niya ang aking anak na operahin niya. Nung siguro po, ang aking anak nung high school pa lang po ang aking anak. At tinuran po niya na, gusto mo Eka, operahan na natin yung anak mo. Sabi pong ganon. Nako, sabi ni kapatid na Pearl, bakit mo operahan yan? Sabi niya, para Eka, yung ano niya, yung mata niya maisaayos. Sabi ko sa kanya, biniling ko kay kapatid na Pearl, wag na wag mong papakialaman sa kanya yung mata ng aking anak. Sabi ko po sa kanya, ano po?
Sapagkat ang hindi po alam nung manggagamot na yon, alam na ni kapatid na Pearl na mayroon siyang itinatago dito para maging kulay dugo kung ano yung inoopera. Ano po? Kaya ko po ito sinambit sa inyo sapagkat sa mga kaganapang ganito, sa maraming experience na ganito, dito ko lang po nasumpungan yung totoong manggagamot. Buhay po ba ang Diyos? Hanggang umusad ang panahon, nasilaw po siya sa salapi. Marami po akong kaibigan na, syempre po, usong-uso noon yung, syempre pag may problema sa asawa, nagkakaroon po sila na yung kayuman na tinatawag. At yung sinasabi nila na mayroong papagamit. Ngayon po, nung time po na yon, syempre po, kaibigan mo, hindi mo masabi sa kanya na ganun yung manggagamot na yan. Hindi mo pwedeng siraan, kundi ikaw mismo ang magmasid kung ano ang katotohanan. Ito po kaya ako binahagi sa inyo, hindi para manira, kundi ito po isa sa aking karanasan. Hanggang dumating po yung takda na yung isang kaibigan ko, ang sabi po niya, pinapupunta ako sa ganitong lugar at isusubo daw po sa kanya yung bato na sinasabi para daw yung asawa niya ay hindi mawala sa kanya. Sabi ko, wag kang tutungo ron, wag kang pumunta doon. Sabi ko sa kanya, baka mamaya may mangyari sa'yo. Hanggang umusad ng umusad po yung araw, marami na po kami nabalitaan, ang dami niyang na-rape. Buhay po ba ang Diyos? At nang time po na yon na dumating na po yon, isa rin po kaming saksi na kami po ang nagpunta sa Malolos para ipa-check up yung mga bata. At doon po namin nakita yung tinatawag na 12 o'clock laceration. So ibig sabihin, to the box na ginamit yung mga bata. Pagkatapos po nun, purihin ang Ama. Alam niyo po ang kapangyarihan niya. Kapag ipinadyak niya ang kanyang paa, nahihimatay ka. Nawawala ka na sa sarili. Wala, slain ka na pag ipinadyak niya yung kanyang paa. Ganun po katindi ang kanyang kapangyarihan. Alam niyo po, purihin, dakilain ang Ama sapagkat mabuti po si kapatid na Marie at si kapatid na Pearl dahil nung mga time po na yon, may pandaman na rin po kami na yung panluloko na ginagawa niya, talaga pong andun yung higpit ng kanilang pananalig at pananampalataya na wala siyang patutunguhan, kundi kulungan. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yon? At naganap po yon, mga kapatid. At nung panahon po na yon, kaya po kagabi, sobrang galak ang puso ko, doon ko po na-realize na ginakagabay na ang Diyos sa aming magkakapatid, kay kapatid na Marie, kay kapatid na Pearl sa akin. Dumating pa sa amin yung punto na yon na, syempre po, yung lugar po namin, nabalitaan na may mina ng langis doon sa lugar namin. At marami pong manggagamot na tumungo rin doon. Ito po hindi isang chismis. Karanasan po itong katotohanan na binabalita ko po sa inyo para makuha niyo po yung pinakaaral. Ang dami po na sa pamamagitan ng pangalan nating Diyos, maaari kayong malinlang. Amen po ba yun? Dumating po kami sa punto na yung sinasabi nila na may maghukay ng ginto. Maniwala po ba kayo? 15 feet nakapasok ako sa ilalim. Alam niyo po, doon ko po nakita habang nagpapahayag si Mami Beth kagabi na nagsusumigaw siya sa kabutihan ng Diyos sa buhay niya. Bakit siya binago? Nakikita ko po yung balong nung ilalim na yon. Dahil sabi ng isang kaibigan ko, gusto ko makita yung ilalim eh. Sabi po nung manggagamot, yung ilalim niyan hindi nakadiretso. May nakauka sa ilalim na makakatindig pa kayo. So ibig sabihin, pwedeng gumuho yun. Siyempre po, ang sabi ni kapatid na Pearl, ano kaya, bumaba kaya kayo doon? Kung totoo talaga na mayroon siyang kapangyarihan. Ginocross po niya yung aming noo at yung aming mata para yung mga bato, makita namin perlas. Buhay mo ba, Diyos? Amen po ba yun? Ganun po. At nung time po na yon, sabi po nung kaibigan ko, bababa ako. Sabi ni Pearl, ikaw bababa ka? Sabi ko, bababa rin ako. Sabi ko, bakit hindi kayo makaakyat? Sabi ko, bababa ako, gusto ko makita. Sabi ko po, di ginanon po. Ginanon po yung aming, dito at dito. Bumaba ngayon po kami. Nakita ko po yung balong sa ilalim. Salamat sa Ama, sapagkat yung inakyatan po naming hagdanan, napakagumigewang po. At nung oras na yon, napakadilim sa ilalim, flashlight lang gamit. Doon po nakita namin na may manggagamot na may sabulag. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Totoo po. Totoo po yon. At nang nakaakyat na po kami, salamat sa Ama.
buhay na buhay, at eto sa harapan nyo, nagpapatotoo na walang ibang manggagamot, kundi ang totoong ginagamit ng ating Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At ng time po na yun, nabalita na po ngayon sa aming lugar na kami nakahukay ng ginto. Doon po, nagsusumigaw kagabi ang puso ko nung sinabi ni Mami Beth na binago ako ng Diyos dahil sa unang buhay. Totoo po yun. At ang sinisigaw na Espiritu sa puso ko, katabi ko si Apo, sila kapatid na Merna, sila Mami, dyan nakaupo. Anak, ngayon ipag sumigaw mo na ang tunay na ginto na nakamtan nyo ay nakita nyo na sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Naging usap-usapan po yun sa aming magkakaibigan na kami nakahukay ng ginto. Pati ang mga kaibigan ko. At nung time na yon, hanggang nagkaroon ako ng isang kaibigan na pumunta ng Amerika dahil nabalita sa lugar nilang nakahukay silang ginto. So magiging mitya pa ng buhay na hindi totoo. Amen po ba yun? At nung time po na yon, hanggang sa kasalukuyan, alam niyo po, nagkaroon po ng katotohanan yung balita ng tao na nakahukay kami ng ginto. At sa dakong ito, ipinagsisigawan ko sa inyo na hindi man kami nakahukay ng ginto na mula sa lupa, nakahukay kami ng ginto na mula sa langit. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At sa bawat kaganapan po, doon po, nagsusumigaw kagabi sa puso ko. Nakarinig niyo po ang patotoo ni Mami Beth? Kung paano po siyang binago. At salamat sa Ama, kung paano po kami nagsusumigaw. Inunat ng Diyos ang buong naming pagkatao sa pamagitan ni Apo Kunching. Kaya, naging angkop sa pag-unat din ng Diyos sa mundong ito. Buhay po ba ang Diyos? Anong nais ko po ituran sa inyo? Doon ko po nakita na sa mga gampanin po ngayon sa bawat araw sa aming mga buhay bilang mga alagad at kaps, masarap po pala pag may atas. Amen po ba yun? Na sa unang buhay, hindi mo alam. Ang alam mo lang mahirap gawin. Subalit, ang katotohanan pala, kapag tinanggap mo ng totoo sa puso mo ang Diyos, napakasimple lang po palang gumawa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yan po ang nangyari sa akin. Sabi ko kanina kay kapatid na Merna, nagsusumigaw ang puso ko sa galak. Dahil sa ginto na nakamtan ko sa dakong ito. Amen po ba yun? At dahil naging tanyag ang dakong ito, hindi dahil sa patutuo ng nangangaral, kundi sa patutuo ng mga tumanggap na totoo na mula din sa Diyos na nagsusumigaw na buhay ang Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ngayon, ibalik tanaw niyo po ang kaganapan noon kay Kristo. Kaganapan ngayon sa panahon ng Espiritu. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya katakataka po ba na hindi man lumabas ang tarangkahan si Apo Kunching para magsumigaw na ako ang ginagamit ng Diyos? Andito kayo, andito kami, nanahan kayo. Siyempre, mayroon tayong nadama na ang dakong ito ay pinaghaharian ng ating Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ito lang iwanan ko sa inyo. Sapagkat aliw na aliw ang puso ko, alam niyo po, napakasarap kasama ng Diyos. Naiiyak ako sa galak, sa kaukulang ginagampanan ng Diyos sa buhay ko. Naiiyak ako sa galak, sapagkat sa kaliitan at payak na pamumuhay, nararamdaman ko kung paano ako minamahal ng Diyos. At yan po yung nilalayan ko po sa inyo, maramdaman nyo, na sabi nga, maging simple ka lang anak, sapagkat payak ka man at ordinary sa paningin ng mga tao. Subalit ang galak na dulot ko sa iyo ay walang makapapantay ito. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po ang damhin nyo na sa bawat araw. Sabi ko nga po sa inyo, ang sarap na binulong ko kay Mami Beth kagabi. Kailangan nyo mamuhunan. Amen? Huwag niyong sabihin na wala kayong puhunan. Kahit wala kayong hawak na salapi, mamuhunan pa rin kayo para sa Diyos. Amen po ba yun? At doon nyo po makikita na kapag namuhunan kayo ng totoong puhunan, hindi niya pahihintulutan na malugi kayo. At yun po ang nangyayari ngayon sa buhay ko. Sabi ko sa Ama, sobrang galak ng puso ko. Sobrang galak ng puso ko. Hindi man ako nakapagtapos, hindi man ako mayaman, subalit yung galak na ibinibigay sa puso ko ng Diyos. Napaka-ordinaryo ko, sabi ko sa Panginoon. Lahat ng pinagdaanan ko sa buhay ko, kapag binabalik tanaw mo sa akin, higit na parang punyal na bumabaon sa puso ko para wag kitang kalimutan, Ama.
Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, kayo rin po, magkaroon po kayo ng panuntunan sa sarili nyo kung paano nyo mamahalin ng higit ang Diyos. Sapagkat, sa buhay ko ngayon, sabi ko nga kay kapatid na Pearl, hindi ko alam na sa likod ng aking galak ay mayroon akong kakamti na lumbay. Kundi, sa aking isip at sa aking puso, nararamdaman ko ang galak na dulot ng Diyos. Kaya hindi rin niya pahihintulutan na ako'y malumbay sa likod nito sapagkat alam kong kasama ko siya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po sa bawat araw na kapag nararamdaman nyo ang Diyos sa buhay nyo, huwag nyo pong pahintulutan na matapos ang maghapon na hindi nyo mauunat at maiunat ang lahat ng partes ng katawan nyo para ihandog nyo sa kapwa nyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw, sabi ko nga, wala man ako kahapon ng umaga, subalit lahat ng pinag-usapan namin sa sasakyan nila kapatid na Pearl, habang kausap ko si Mami Beth kahapon, nang nagtanong ako sa kanya mensahe, lahat po yun, pinahintulot ng Ama na maganap, na patunay lamang, na saan dako ka man tumungo, at kasama mo ang Diyos. Ang Diyos ni Jacob, ni Abraham, ni Moises, at ni Apo Kunching, at totoong Diyos na tumanggap sa dakong ito, kahit saan kasama mo. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po, kayo rin, maramdaman niyo po ang galak sa puso ko. Maramdaman niyo po kung paano kumilos ang Ama sa buhay ko. Na hindi ko sinasabi sa inyong paniwalaan niyo ako, subalit mararamdaman niyo po ang katapatan ng pagsambit ko sa inyo. Kung gaano ako kamahal ng Diyos, na hindi ko sinasabi sa inyo na ako lang, maaaring kayo. At sabi nga ni Mami Beth, kung siya'y nabago at siya'y binibigyan, bakit hindi kayo bibigyan? Ang Diyos ay hindi mapagtangi. Ang Diyos ay walang kondisyon. Kaya sa pinakamaliit man na kaya po nating iabot para sa Diyos, ang Diyos ay naghihintay para abutin tayong lahat. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Buhay po ang Diyos, palakpakan po muli natin ang Panginoon. Tunay na tunay po yung pinahayag ng ating kapatid na si Mother. Sa bawat pagpapahayag po may kaganapan sapagkat ang katotohanan po, kung walang kaganapan, wala po tayong ipapahayag. Kagaya po ng bawat sa atin dito, kung meron po tayong kaganapan sa buhay natin, batid natin ginawa ng Panginoon, huwag po natin kayang ipahayag sapagkat doon po tayo makakaganti sa Kanya na anuman po yung nakakamta natin, naibabalik natin yung papurit parangal sa Panginoon. Kaya kapag po nadama natin yung nadama ng ating kapatid na si Mother, talaga pong hindi na tayo magtatanong sapagkat ang katotohanan po, sa daong ito, higit pa po sa ginto kung may higit pa ang ating makakamtan. Kung ilalagay po natin sa puso't isip natin yung tinuturan ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Sapagkat dito po sa dakong ito, lahat po ay walang inanyayahan, kundi tayo pong lahat naging bukas ang Panginoon. Ano man po ang relihiyon natin, welcome po tayong lahat dito. Wala pong taong nag-aanyanya kundi sa kalooban ng Panginoon. Kaya purihin at pasalamatan natin ang Panginoon sapagkat patuloy na nagbabata sa atin sa katawan ng ating mahal na Apo Kunching. Kaya napakabuti po niya sa bawat sandali. Ngayon naman po, muli po, bibigyan po natin ng pagkakataon ng ating kapatid na gustong magbigay ng awitin sapagkat talaga pong hindi po makakaliya pagka hindi po nakapagbigay ng awitin sa Panginoon. Si kapatid na Mirna po. Salamat po, Ama. Purihin ng Diyos. Ang mahalaga po, nakapakinig tayo ng mabuting balita. Amen po ba? Kasi po ako, ano din po ako, good listener din po ako kaya kalooban ng Amang mauna si Mother para makapakinig din ako ng mga balita mula sa Diyos, mula sa kanyang kabutihan. Sige po. Kung paano po kahapon ang tema ay kung paano paano po ba yung iaala, yung share mo yung pag-ibig mo sa kapwa mo. Kahapon ko po sana to aawitin tatay. Yung kasimbaba ko Kasi sa lamig ng panahon at hindi ka na nga araw-araw ay nakakaawit,
mahambing sa aking damdamin yung aking aawitin. At ang awitin pong ito, iniaalay po natin sa Panginoon kung papaano sa pagbabahagi ng bawat isa ay punong-puno ng pag-ibig. Samahan niyo po ako sa panimula ng awiting ito. Sadya po ang pagsubok ay kaakibat. Ano po, pag po akong aawit, hirap na hirap po ang kabiyak ng puso. Sige po, umpisahan niyo na po. Sabayan niyo nga ako mga anak sa intro. Soft as an easy chair, love, fresh as the morning air. One love that is shared by two, I have found with you. Like a rose under the April snow, I was always certain love would grow. Love ageless and evergreen, seldom seen by two. You and I will make each night a first, every day a beginning. Spirit rise, and season rehearse. They warm and excite us, 'cause we have the brightest love to light the brightest one. Morning glory and the midnight sun. Time will let the sail above. Time won't change the meaning of one love. Ageless and ever Thank you, Lord. Salamat po. Sige po, mahal na kapatid. The best thing that ever happened to me, namili po ako ng magmomor sa banda roon sapagkat gusto ko pa pong umawit. Muli po para ito sa ating Panginoong Diyos na buhay at sa lahat po ng mga tuwirang buong galak na nagbabahagi sa harapan, sa iyong kahiwagaan, sa iyong kadakilaan, yung pong buong tapang na tumitindig sa harapan, at maging sa lahat ng mga anak mong naririto.
I've had my share of my life's ups and downs, but fate's been kind. My downs are now few. I guess you could say that I've been lucky, and I guess you could say it's all because of He. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, you'll be there between each time that I'm sad and happy. 'Cause Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, there have been times when times were hard, but always somehow I pass it through. 'Cause for every moment that I spent hurting, there was a moment spent loving you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, you'll be there between each time that I'm sad and happy. 'Cause Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Thank you, Lord. Maraming salamat po. Buhay po ang Diyos. Muli palakpakan po natin ang Panginoon. Napakabuti ng Panginoon sa bawat sandali. Sa bawat po sa atin, kung tatanggapin nga raw po natin at sasabihin natin sa sarili natin na ang Diyos ang pinakamagandang nangyari sa buhay natin, wala na po tayong hahanapin. Sapagkat siya po ang magpupuno ng lahat. Sige po, ngayon po, bibigyan po natin ng pagkakataong bahagi ng ating kapatid sapagkat meron po siyang naisibahagi sa kanyang buhay. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako, Divine, maraming salamat po sa patuloy na pagpapala at lagi pong nakabagabay kayo sa aming pamilya. Maraming salamat po.
Taga Kalantipe po kami sa Apalit. Doon po hinayo yung mahal na Apo Divine sa Barangay Kalantipe. Nung po uso po yung bingo sa lugar po namin, paparating po si Apo Kunching, sabi niya. Nagulat po yung mga tao kasi may nagsabi, malayo pa lang po si Apo Kunching, sinabi na nung mga tao na andyan si Apo Kunching, sabi niya. Yung pong mga tao kagad kinuha yung bingo card nila, tinago po. Tapos nung pong nagmimensahe na si Apo Kunching, sabi po niya, akala nyo hindi ko alam, sabi niya. Hindi nyo ba nakikita, sabi niya. Alam ko yung ginawa nyo, nag-aapura pa kayong itago yung bingo card nyo, pero kahit malayo ako, sabi niya, nandyan ako sa tabi nyo, nakasubaybay sa inyo, sabi niya. Tapos, binulungan niya pa yung isang baale na nagpapa-blessing, sabi niya. Anak, sabi niya, hintahan mo yung totoong hits mo kasi yan ang nagiging sanhi ng nagiging sakit mo, sabi niya, dyan ang gagaling. Tapos, sa patuloy na paghayo ng Divine Mercy sa Barangay Kalantipe, wala pong alagads na sumubaybay, yung patuloy na sumubaybay kay Apo Kunching. Wala pong nagpatuloy na, sa mismong lugar ng tulay, wala pong nagpatuloy na bumalik sa lugar na yon, sabi ni. Tapos minsan nagmimensahe si Apo Kunching, sabi niya, ikaw ang maging parang daan para yung tao muling mabuksan ang kanilang kaisipan upang patuloy silang magpunta rito sa damba, sabi ni Apo Kunching. Sa katauhan ni Apo Kunching. Tapos, nung umuwi po ako noon, nagalak po ako. Tapos, nung matagal na po, hindi po ako nagpunta rito. Sinama po ako nung bayaw ko sa isang samahan na Born Again. Tapos naging naging leader po kami nung samahan na yon. Nagkaroon po ng trabaho yung mister ko, nagpapakain po kami, nagpapamerienda. Nung sabi ko, parang isang araw nagpunta kami, parang naramdaman ko sa puso ko, parang ayoko nang umaten, sabi niya. Tapos pinuntahan ako nung kagrupo namin, sabi nila, yung mga taong niyaya namin nawawala isa-isa kasi hindi na kayo umaaten. Sabi ko, ayoko na kasi parang hindi ko nararamdaman yung galak dyan, sabi ko. Tapos nung nagpatuloy kami, pumunta kami nung bumalik kami rito, sabi ni Apo Kunching, nung nagmimensahe na, nung matapos na, nagbe-bless na po siya, sabi niya, akala mo ba, hindi ko alam, nagpapakain pa kayo, nagpapamerienda pa kayo, napapagalang katawan mo, nasan yung pinagpaguran mo, sabi po niya sa akin. Sabi ko, Ama, patawad po, sabi ko sa kanya, patawarin niyo po ako, sabi ko po sa kanya. Tapos, yung anak ko na to, nung po lang siya, 3 taon po siya, nung may sakit po siya noon, dito po siya gumaling, dinala ko po siya sa doktor, sabi po ng doktor, i-confine mo yung anak mo, mag-fill up ka ng papel dyan, pilapan mo yung papel, tapos igagayak namin yung room, sabi nung doktor, sabi niya. Tapos nung pong nagpipil up ako, parang may humatak sa akin, sabi niya, hindi mo ba nalalaman, buhay ang Diyos na tinutunguhan mo sa dambana ni Apo Kunching, sabi po niya. Tapos sabi ko dun sa hipag kong kasama, sabi ko, ate, ayoko dyan. Punta tayo, labas tayo dyan, sabi ko, punta tayo dun sa dambana ni Apo Kunching. Nung pong sabi ni Apo Kunching, anak, sabi niya, huwag kang matakot. Kasi sinabi po ng mga doktor, daw po, ikukumpain po siya, pag inumin ng gamot, papuputukin po yung bukol, ganun po kalaki dito sa leeg niya. Sa liit po ng leeg niya, sabi ng doktor, ganyang kalaki po. Pag nung pong nabutas siya, ganito po kalaki. Sabi niya, papuputukin daw po sa pamamagitan ng gamot. Tapos nung mayari na po yun, tapos na po yung gawain, nilapitan ko si Apo. Apo, sabi ko, naku, sabi ni Apo, ano yan, infection sa loob ng katawan. Sabi niya, yung naaamoy ng bata, yung dumi, sabi niya, dyan naipon. Tapos nung pong sabi ni Apo Kunching, huwag kang mag-alala.
Sabi niya, pag uwi mo sa bahay, tapalan mo ng koyo. Hindi pa po natatapalan ng koyo, sa motor pa lang po, pumutok na po yung bukol. Tapos sabi niya po, Kunching, pag pumutok na, sabi niya, anuhan mo ng bayabas at saka aksibal, sabi ni Apo. Nung pong pumutok, ganyan po talaga kalaki. Tapos yung po mga kapitbahay namin pumupunta, sabi po nila, hindi ka ba natatakot? Kasi sa laki ng ang butas nung sa liig dahil napakaliit po. Papasok po yung kamao natin. Tapos sabi po nila, hindi ka ba natatakot? Wala kang pinaiinom na gamot? Sabi po sa akin. Tapos sabi ko po, ba't ako matatakot? Kasi ang alam ko, buhay na Diyos ang tinutunguhan namin doon. Siya ang nagbigay ng buhay namin, sabi ko. Kaya sa kanya ko iniaalay ang aking anak. Alam niyo po, 1 linggo lang natuyo, wala pong ininom na gamot yung anak ko. Tapos nung pong nakasakay po kami sa motor, kaming mag-anak. Tapos sabi ko po, yung mister ko po, may humarang po sa kanya, dire-diretso po. Yung pong anak ko, ito siya rin po yon. Pumasok po yung paa niya dun sa ng motor, pinaka-rayos ng motor, sa gulong po, talagang pumalipit po siya. Sabi ko, Diyos ko, tulungan niyo po yung anak ko, napasigaw po akong ganon. Tapos po nung kinuha nung mister ko yung anak ko, wala po, wala pong pasa, basta gas lang po. Wala pong naputol, sabi ko, mahal na Ama, sabi ko, sa patuloy na pagpapalang ibinibigay niyo po sa amin, ano pa po ang dapat kong kamtin, sabi ko, ano pa po, sabi ko, hindi po kami mayaman pero nakakamtan po namin ang kagalingang espiritual at saka kagalingan po ng aming katawan, sabi ko po. Tapos sabi ko, tuwing gabi po, nagrurosaryo kami. Sabi ko, Ama, ang hinihiling ko po sa inyo dahil po yung pong mga kapatid ko po sa una at saka yung nanay ko, kapatid kong totoo, nag-aaway-away po sila. Sabi ko, Ama, kayo na po ang bahala sa kanila. Kayo po ang maging gabay upang magkasundo sa kanila. Tapos yung pong kapatid sa una, mayroon po siyang anak. Nagbuntis po siya, nasisaryan po. Tapos dinala po sa doktor, sinisaryan po siya. Sabi po, na daw po, yung overdue na daw po, nakakain daw po siya ng dumi. Ginawa po, in-incubator yung bata, tsaka po nilagyan ng mga binutasan po sa ganito, tapos sinalinan po ng mga dugo, sabi ko. Tapos pagkatapos ng piyesta ng Santo Niño po, pumunta po kami dahil yung bata inilabas na po dahil mahina na. Sabi nung may bumulong po sa akin, anak, sabi niya, tunghayan mo yung bata. Parang sa pakiwari ko, baka parang galit sa amin nga yung kapatid ko sa una dahil nga po may tampuan sila nung mga nanay ko, sabi ko. Parang nag-aalangan po ako. Yung mister ko, nagdire-diretso pong pumasok. Tapos bumulong na naman po sa akin, tunghayan mo anak yung bata. Nung pong nakita ko yung bata, talaga pong marami siyang tusok nung karayom. Tapos nangingitim po yung mga braso niya. Tapos sabi ko po, nung tunghayan mo yung bata, sabi niya, nung nakita ko po, Diyos ko, Ama, sabi ko, bakit po pinagawa sa bata yon? Pinutasan, binano po yung mga niyan, dahil sugat, yung ngala-ngala niya po, magang-maga dahil nilagyan daw po ng tubo. Sabi ko sa nanay, gusto niyo ba, dalhin natin kay Apo Kunching? Sabi po nung nanay, pasensya ka na tita kasi hindi pwedeng ibiyahe kasi baby pa kasi tapos nahihirapan pong huminga. Sabi ko, Ama, kayo na po ang bahala. Sabi ko, itinataas ko po siya sa inyo. Tapos nung nakadedi po yung bata. Sabi ko, Ama, nung tinignan ko po yung bata, sabi ko, parang hirap na siya. Sabi ko, Ama, itinataas ko po sa inyo, kung ano man ang kagustuhan nyo, Ama, siya ang masunod. Tapos po, nung tumawag po sila sa amin, sabi po, patay na nga raw po yung bata. Alam nyo po, sabi ko, Ama, maraming salamat po. Kasi yung batang yon ang naging way para magkasundo po uli yung magkakapatid. Ama, napakabuti mo talaga, sabi ko sa kanya. Ano pa po ang nais naming makita o matunghayan para ipadama na Diyos na buhay ka. Sabi ko, Ama, gabayan niyo po ako, naway sa bawat araw, ako ang maging daan o tulungan niyo po ako upang maging maidala po dito yung mga, dahil kahit ano pong gawin ko, hindi ko po madala dito yung pamilya ko.
Alam niyo po, yung pong isa kong kapatid, nalumpo po yun. Kaya Apo Kunching po siya gumaling. Pero po, alam niyo po, hindi siya nagpatuloy. Kasi nakapag-asawa siya, pumasok siya ng iglesia. Kaya yung po ang lagi kong dinadalagin kay Apo Divine na, Ama, tulungan niyo po ako upang muli silang maibalik dito. Upang mali nilang matunghayan na alam po nila na mali ang kanilang pinupuntahan. Na dito po sa dambana ni Apo Kunching, talaga pong Diyos na buhay po ang nandito. Wala pong pagkamaliw, sabi ko po. At saka po, alam niyo po ba, yung pong mga anak ko, 4 po sila sunod-sunod. Alam niyo po na wala pong trabaho yung mister ko, pero sabi ko sa patuloy araw-araw, Ama, kayo na po ang bahala. Kayo na po ang gumabay sa amin. Ipinaubaya ko po ang lahat sa buhay namin. Alam niyo po, araw-araw kumakain po kami, hindi po kami nawawala ng ulam. Kaya sabi ko, Ama, kayo na po ang bahala. Kaya napakabuti niyo po. Kaya sabi ko, Ama, sana gamitin niyo po ako upang hindi maging alagad isang tao na maraming taong magpunta rito upang magpagamot kay Apo. Tulungan niyo po ako. Nung po wala po kaming tricycle, sabi ko, Ama, bigyan niyo po kami ng tricycle upang lagi kaming makatungo dito dahil kung sa pamasahe lang po, 300 po pag umarkila ka. Wala po kaming pagkukunan. Alam niyo po, napakabuti talaga na Ama, biniyayaan niya po kami ng tricycle. At saka po, sabi ko nga, yung mga hipag ko, minsan sabi nila, may sakit yung anak nila. Sabi ko, yung tricycle namin, pumunta kayo doon, walang bayad. Sabi ko, isasakay namin kayo. Tapos sabi ko nga po, yung pong mga pamangking ko, minsan pag kagaya po kahapon, ay nung isang araw pumunta po kami ng sentro, doon po sa may tulay, sa may nanay ko. Kasi nakapag-asawa po ako sa Balatay po, medyo malayo po. Yung pong bata, iyak ng iyak. Sabi ko, bakit iyak ng iyak yung bata? Nilalagnat daw po. Tapos nung sabi ko, parang pinatunghay, sabi niya, may nakarinig ako, puntahan mo yung bata, sabi po, may narinig po ako. Nilapitan ko po yung bata, tapos nung pong nakita ko, kulob na kulob yung bata, giniginaw. Tapos sabi ko po, Ama, tulungan mo po ako, kayo na po ang bahala, gabayan niyo po ako. Yun po, kinuha ko po yung bata, kinarga ko, tapos hinilot ko po, hanggang hinihilot ko po, nagpe-pray po ako, Ama, gabayan mo po ako. Tapos nung pong yung pong bata, tinanggal ko lahat yung balot, nakasambra, nakamedya. Sabi ko, huwag niyong babalutin. Sabi ko, hihilutin ko. Ama, sabi ko, hanggang hinihilot ko, doon po dinala ko po sa altar nung nanay ko. Sabi ko, Ama, gabayan mo po ako. Kayo po ang bahala, kayo po ang manguna. Pagkahilot ko po yung bata, lumabas yung sipon, pinagpawisan. Tapos sabi nung nanay niya, Tita Malo, yung anak ko wala nang lagnat. Sabi ko, purihin ka, Ama, napakabuti mo talaga. Maraming salamat po. Maraming salamat, kapatid. Ilan pa po kaya yung magpapahayag ng katulad niya na may kagalakan. Yun po, katotohanan po yun na talagang kapag may naganap sa ating hiwaga ng Diyos, huwag po nating ikahiyang ipahayag sa ating mga kapatid. Kaya maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi at ang lahat po ay magsitayo at awitin po natin ang panalangin sa atin ng Panginoon.